Welcome ulit dito sa aking channel. And today's vlog, bagong loan up pa rin na magpapautang daw ng hanggang 70,000 pesos na loan amount. Merong 240 days na loan terms or halos nasa 6 months na loan terms at mababa daw din yung interest nga kasi 0.03% lang. So, first approval daw ito, meron lang tatlong proseso like fill information, review and approval, and then loan na receive. So, sinubukan ko na naman mga beses na utangan yung loan app na ito. Siyempre, di-download yung app na ito para ma-check kung okay nga pa siya utangan. Kaya sana, huwag nyo munang i-download nga yung pautangan na ito. Instead, panoorin nyo yung buong video. Pero bago ang lahat mga beses, kung ngayon ka nga lang dito sa aking channel, good news po kasi ako ay nagpapag-giveaways hanggang 10,000 pesos. Ang kailangan nyo lang gawin, i-comment nga kung ano yung napanood mo. At maaaring ako ay magbigay ng 1,000 pesos, 500, 200, or 100 pesos. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer, try or apply at your own risk. Here nga, hanapin peso. Etong bagong loan app na i-share ko sa inyo. Urgent need for funds. Ayan, your personal fund manager, high credit limit daw. So, ito yung sinasabi ko mga beses na 70,000 pesos yung pwede daw mautang. 240 days yung loan terms at 0.03% nga lang daw yung interest. Bagong-bago na naman, kaya sinubukan ko talaga na utangan para ma-check nga, para maipakita sa inyo yung terms, yung loan amount, lalong-lalo kapag first time nga natin na manghiram sa loan app na ito. At institutional support, registered nga daw ito or official authorized by the certification body like SEC, AMLC, and yung iba pa. So, ilalagay lang natin syempre yung ating valid mobile number. Same lang naman siya sa ibang mga loan app. And next nga, yung verification code. So, dito, authentication or authentication information. So, mag-upload nga lang daw agad-agad tayo ng isang valid government ID. So, ito yung mga option like yung UMI, driver's license, passport, TIN, SSS, Voters ID. So, UMID ID na naman yung pinili ko dito mga beshies. And mag-upload natin ng ating valid ID. Agad-agad nakuha na yung kompletong pangalan natin. Like, makita nyo dito sa confirm information, makikita agad yung full name, ID number, at yung date of birth. Next nga dito ay yung facial recognition na kung saan itatapat ulit natin yung cellphone sa ating mukha. I-follow lang natin yung instruction. Like education, marital status, yung email, yung gender, and then address details. So, by the way pala, itong mga nakikita nyo na infos na nilalagay ko nga dito ay sample lang siya mga beses ko ha. Hindi talaga ito yung details ko or yung personal information ko kasi hindi ko naman pwedeng i-public kung saan ako nakatira, diba? Pero yon, right after naman binabalikan ko talaga yung app, dinedelete ko yung mga nilagay ko na address, then pinapalitan ko ng exact address ko talaga kasi hindi ma-proceed or hindi talaga ma-approvehan nga ang ating loan application kapag mali-mali yung mga nilalagay natin. Company name, so ilalagay mo lang dito, syempre, company name, company address, profession, at kung magkano nga ba yung sahod, monthly income, yung address details. Salary, every 15th or 30th of the month, at job type, full-time, salary type bi-weekly, kung sumasahod ka ba weekly or twice a week or every month. Pagkatapos nga nun yung contact information or emergency contact. So, dito mga beshies, medyo marami din nung hinahanap ni personal information na dapat ilagay daw sa kanilang app. So, mag-ingat po kayo sa paglalagay ng mga personal information ha. Kasi minsan, pag hindi tayo nakakabayad ng ating utang or nag-bust yung ating loan application, ay mini-message po. Though hindi ko na naman sinasabi na may experience ako na ganon sa Hanap Pera na mini-message yung mga personal information ko. Pero kasi halos sa iba't ibang mga loan app na may mataas na fees ay ganon yung ginagawa nila. So, mag-ingat po tayo. Hindi lang naman dito sa Hanapin Pera, kundi maging sa mga ibang inuutangan nyo. Okay? Mag-ingat kayo sa paglalagay ng mga details or yung mga emergency contact. Pero, syempre, kagaya nung sinasabi ko na hindi ko nga kayo na-encourage na umutang sa loan app na ito. Next nga, payment account information agad na mamimili ulit tayo kung saan natin gustong matanggap yung loan proceeds. Pwede e-wallets or via bank na naman. So, sa akin,
e-wallets, via GCash, and payment account number at repeat payment account number nga. So, after nito mga beshies, pagka next nga, ayan, makikita mo lahat na nasagutan mo. And, ayan, okay na naman daw yung loan application natin mga beshies. Kaya lang kasi ang unang in-offer sa akin ay 2,000 pesos lang. At di ba nakakaloka yung halos 6 months or 240 days na loan terms ay hindi pala totoo. Kasi dito sa dulo nga ng aking loan application ay 7 days lang yung loan terms. Ayan, 7 days. Yung 2,000 pesos, yung unang in-offer nga sa akin, repayment amount ay 2,000 pesos. So, ang matatanggap ko lang ay 1,200 pesos. May processing fee to na 667 at total interest fee na 13 pesos. Risk control service fee nga ay 120 at ayan, bind card number. Ito yung GCash account ko. So, kung mapapansin nyo dito mga beshies, ang due date ko ay sa March 4, 2025. So, bali nag-apply ako ng February 26. So, dito mga beshies, 6 days lang yung ino-offer na loan terms. Hindi pa nga 7 days kasi dapat hindi kasama yung pag-approve nila or yung date kung kailan na-approvehan yung loan application ko sa counting. Dapat kung nag-apply ako ng February 26, dapat 27, 28, 1, 2, 3, 4. So, 6 days lang talaga yung ino-offer na loan terms. Hindi naman siya 7 days. And nakakalokas kasi may matataas na naman na charges like doon sa 2,000 pesos, ang matatanggap ko lang ay 1,200 dahil meron itong processing fee na 667, interest fee na 13 at risk control service fee na 120. Kaya nga 1,200 lang yung ipapadala nila or yung i-disburse nila na loan amount. And then, ang babayaran ko sa aking due date within 6 days ay 2,000 pesos agad-agad. Kaya isang loan up na naman ito mga beshes na hindi ko nire-recommend sa inyo. Pero syempre kagaya nung paulit-ulit kong sinasabi sa ibang mga videos na upload ko na option nyo pa rin kung uutang kayo sa loan up na ito kahit nakita nyo na ganito pala maningil. Okay? Or ganito pala yung mga charges nila. Yung payment terms, di ba? Na hindi pa nga 7 days kundi 6 days. Yung pambungad ng loan up na ito ay parang okay utangan like 240 days or 6 months yung loan terms. Pero sa dulo pala ng aking loan application ay 6 days lang. Kaya isang loan up na hindi magandang utangan, hindi makakatulong sa atin. Instead, mas ilulupog pa tayo sa utang at hindi lang yun ha, grabe yung stress na ma-experience natin. Ma-experience nyo, lalong-lalo kapag due date nyo na or kapag nag-post due ang inyong loan application kasi asahan mo na kapag isang loan up na may mataas na fees or mga charges ay talagang tatantarin ka ng iba't ibang mga text messages and calls sa due date mo or kapag nag-post due ang inyong loan application at hindi lang yon makakatanggap ka talaga ng mga words na masasama na hindi magandang pakinggan. Okay? So, daw wala pa akong na-experience na ganun kasi kapag umuutang naman ako sa iba't ibang mga loan app ay talagang nagbabayad din ako on or before yung due date kasi ayaw ko naman na kung ano-ano yung sasabihin nila sa akin or yung sasaktan nila yung feelings ko, diba? Pero kasi ganun talaga yung collector nila ng iba't ibang mga loan app. Okay? So, mag-ingat po kayo sa pangungutang. Huwag na lang kayong umutang sa mga loan app. Mas maganda na i-consider nyong umutang sa kapamilya, sa kaibigan, or sa mga katrabaho nyo, diba? At least alam mo yung amount kung magkano nga ba yung babayaran mo talaga sa kanila and pwede mo pang pakiusapan. Okay? Pero make sure kasi na kapag utang tayo sa ating kapamilya, sa kaibigan, or sa trabaho, magbayad din tayo. Kung kailan yung sinabi mo na magbabayad ka para makakautang ka or para magpapahiram ulit sila sa'yo kapag kailangan mo ng pera. Okay? So, ganun lang, isang loan up na hindi magandang utangan. So, anyway guys, sana makatulong yung video na ito para makapag-decide kayo kung i-download nyo pa ba ito or hindi. Ayan. Thank you guys for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you at see you sa aking next vlog. Bye!